Ngayong convinced ka na magsimulang mag-create ng YouTube channel, excited ka na mag-record ng sarili mo, inumpisahan mo na, sinet mo na yung camera, at nung magsasalta ka na, nanigas ka na, na-paralyze ka na, nalimutan mo na kung anong sasabihin mo. O kaya, nakapagsalita ka nga, patigil-tigil naman, o ang daming, alam ko, marami sa inyo, kasama na ako, relate dito. Sa video na ito, sasabihin ko sa inyo ang 5 tips para masanay kayong humarap at magsalita sa harapan ng camera. Number 1, i-record mo yung sarili mong magsalita sa camera. Kahit anong topic ang piliin mo, magsalita ka lang, mag-record ka lang. At huwag mo ipapublish, syempre. Sa'yo lang yon. Tignan mo lang kung anong itsura mo at kung anong feeling na magsalita sa harapan ng camera. Pumili ka ng mga topic na passionate ka or interesado ka para may masabi ka, di ba? Kung gusto mo naman, gumawa ka ng script, mag-script ka. Pero pag nagsalita ka na sa camera, huwag ka nang magbabasa. Magsalita ka na on your own. So, paulit-ulitin mo to hanggang sa masanay ka. Kung gusto mo naman, ipakita mo sa mga kasama mo or i-send mo sa isa mong trusted friend at humingi ka ng feedback kung hindi ka naman nahihiya, di ba? Kung trusted mo naman siya, saka kung ano man yung sabihin niya, hindi ganon kasakit. Just keep in mind, sa point na ito, ini-establish mo yung relationship mo dun sa camera mo. Kung saan ka titingin, kung gaano kalakas yung boses mo, at saka kung anong angulo yung gusto mong mangyari pag nagsasalita. Personally, isang malaking challenge sa akin to na magsalita sa harapan ng camera. Nabubulol talaga ako pagka nagsasalita ako. At lalong-lalo na kung kailangan ko magsalita ng mahaba. Minsan, talagang nalilimutan ko yung sasabihin ko. Kaya ang dami kong mga nung nag-umpisa pa ako. Napaka-awkward talaga ng feeling. Kaya lang, iisipin mo, pagdating ng panahon, pag na-improve mo ito, napakalaking benefit nito sa, halimbawa, negosyante ka, gusto mong mag-build ng brand, di ba? Napakalaking benefit ito sa ikauunlad ng negosyo mo. Or, gusto mo talaga maging content creator, or gusto mo talaga i-promote yung online business mo, napaka-importante talaga na makakonect tayo sa audience natin through us speaking in front of the camera. Kaya, tiyaga lang talaga. Number 2, gumawa ka ng script, bullet points, or kodigo. Napakalaking tulong nito kasi nakasulat na at nakastructured na kung ano yung sasabihin mo. Hindi mo naman kailangang i-memorize. Pero at least alam mo kung ano yung mga nilalaman ng mga sasabihin mo. Para pag nag-umpisa ka na, at the back of your mind, may sinusundan kang structure. Sa point na ito, hindi mo pa rin pinapublish yung mga nire-record mong mga videos. Sinasanay mo lang talaga ang sarili mo na mabawasan yung kaba mo or mabawasan yung panginginig mo habang nagsasalita ka. Kasi talaga sa atin, sa totoo lang, maraming tao na pag nagsalita na, napakahirap talaga na buuin yung mga idea nila at sabihin sa bibig nila. Kaya ang solusyon dito, kodigo. Number 3, gamitin nyo ang pagre-reels. Mahilig tayo kumuha ng mga videos, di ba? Pag pumupunta tayo sa ibang mga lugar o kaya pagkasama natin mga kaibigan natin. So, bakit hindi nyo gamitin ang pagkakataong ito na magsalita kayo at mag-connect kayo sa audience nyo, sa social media, kahit sa mga short form videos lang. Kung pag sanay na kayo doon, mag-build na yung confidence nyo. At saka mawawalan sa inyo yung takot na makita kayo ng ibang mga tao na nagsasalita. Kasi ito yung isang napakalaking fear, di ba? Kaya tayo hindi makapagsalita pag sa harap ng camera. Kung ano sasabihin sa atin ng mga tao. Pero kung in-expose mo na yung sarili mo sa social media, kahit sa mga short form videos,
malaking tulong na yon para wala na talaga yung fear natin na ma-expose yung mga itsura natin at ma-expose yung pananalita natin sa mga audience. Kasi 'di ba, mga kaibigan mo naman 'yun eh. So okay lang 'yun. Minsan kahit gaano walang kwenta yung sinasabi mo, pinagtsatsagaan ka ng mga friends mo. Kaya sige, gamitin mo ang pagre-reels para masanay kang magsalita sa harapan ng camera. Okay, number 4. Nasa reels pa rin tayo at saka mga short form videos ha. Wala pa tayo sa long. So kung nagre-reels ka, ngayon, i-level up mo naman. Try mo mag-live kahit sandali lang. Kasi nakakakaba to eh. Nakakaba talagang mag-live. Pero pag sinanay mo yung sarili mo na mag-live at nagsasalita ka sa harapan ng camera, mabibuild yung confidence mo. Masasana yung bibig mo at yung line of thought mo kung ano yung mga sasabihin mo sa audience once na you hit the record button. So, try mo. Sa totoo lang, meron akong dating sinalihan na isang business community. At among the members, meron kaming tinatawag na Go Live Challenge. So, ang daming mga willing na mag-go live, pero ang mas marami ang mga talagang nahihiya. So napansin ko, yung mga members na talagang china-challenge nila yung sarili nila kahit hindi sila sanay magsalita in front of the camera, yung mga talagang nagtatry hanggang sa gumaling sila, yun ang mga talagang nagtagumpay sa online business na yon. Kasi in-stretch nila yung sarili nila sa comfort zone. Kasi kung hindi mo i-stretch yung sarili mo, kung nandun ka lang at hindi mo pipilitin yung sarili mo na gawin yung mas mahirap, paano ka nga naman mag-i-improve, diba? Kaya sa totoo lang, I've proven that people who can speak in front of the camera are the ones who are really reaping the benefits and the rewards sa kanilang mga businesses, kanilang mga, lalong-lalo na ngayon, mga online businesses. Kailangan talaga na confident ka magsalita sa harap ng camera. Kaya, eto ko ngayon, I'm taking the challenge and I'm taking you with me, challenging you para sama-sama tayo na pilitin natin na mag-level up talaga yung ating communication skills in front of the camera, connecting with our audience, at gamitin natin to para sa pag-unlad ng ating mga businesses at ng ating, for example, YouTube career. Number 5, eto na. Mag-create na kayo ng YouTube channel at pumili na kayo ng topics na gusto nyong i-discuss. Kahit na sabihin natin wala pa kayong niche na tinatawag, pumili kayo ng kahit anong topics na gusto nyo, you're very passionate about and or related dun sa business nyo. So, mag-record na kayo na landscape. Siyempre, yun ang format ng YouTube. Mag-record na kayo at na gamit nyo yung mga natutunan nyo from tip number 1, 2, 3. Magkaroon kayo ng script, bullet points, kodigo, or visual para ma-discuss nyo yung mga message nyo at ma-express nyo yung sarili nyo. Hindi naman kailangan buong 5 minutes nagsasalita kayo. Pwede naman yung i-stop or i-pause and then sa edit nyo na lang pagdugtong-dugtong yan, di ba? So, ganoon. Tapos, mag-record kayo. Tapos, i-publish nyo. Wala namang manunood pa eh. Kasi yun yung first na video nyo, di ba? Kahit na mga first 10 videos, wala pa yung masyadong nanonood. Pero, sige lang, post lang kayo ng post. Ito yung part na you shouldn't worry about the views or you shouldn't worry about the subscriber. Ito yung period na sinasanay nyo lang yung sarili nyo, ini-improve nyo yung skill nyo. Kaya, ang sikreto kasi sa YouTube, consistency.
So, this is a part na hindi pa nababasa ng YouTube algorithm yung topic mo or yung niche mo or yung data ng mga videos mo. Kaya, don't worry, wala pang masyadong manunood, hindi pa masyado siyang ipupush ni YouTube. Pero, gawa ka lang ng gawa ng video. Ulit-ulitin mo lang, ulit-ulitin mo, huwag kang mag-alala sa mga views. Darating ang time na pag gumaling ka na, that's the perfect time na yun na rin, nabasa na or napag-aralan na ni YouTube algorithm yung mga videos mo, yung data ng videos mo. At doon na siya ipupush ng YouTube algorithm, di ba? So, ganoon lang yon. So, sana magawa natin itong lahat, pati ako, na mag-push lang or mag-post lang na mag-post ng videos hanggang sa maging expert na tayo sa pagsasalita sa harapan ng camera. At saka, another tip, sa pagsasalita, ang gusto kasi ni YouTube, yung natural lang, yung authenticity, hindi yung talagang scripted kapag nagsasalita ka. Kasi gusto ng audience raw, or yung gusto ng audience yung authentic, yung hindi scripted ba, mas nakaka-connect kasi sa mga emotions ng audience, sa mga interest nila, mas doon ka nakaka-attract ng follower. Kasi parang nag-uusap lang kayo di ba? So, ganoon, hindi naman kailangan yung para ka nagsi-speech, di ba? Kailangan yung you can carry a conversation with your audience hanggang sa lumago yung mga followers mo, at you're earning their trust. So, dun na tayo nakakapag-build ng ating brand. So, I hope makatulong sa inyo itong 5 tips na shinare ko para makapag-umpisa na kayong gumawa ng YouTube channel. So, gawin nyo lang yung 5 tips, isa-isa yon, and wag kayong mahihiya, laksan nyo yung loob nyo. Courage lang naman courage. Pag hindi mo ginawa ito, another year will pass, wala ka pa rin nauumpisahang YouTube channel. So, kapatid, gawin mo na para sabay-sabay na tayong bumulusok sa tagumpay, di ba? So, if you found something valuable in this video, please don't forget to click like, subscribe, and hit that notification bell para mapanood nyo na naman ang mga susunod ko pang mga videos. Bye! Thanks for watching!